Hindi na nga lisensyado, wala pang permit ang ilang dayuhang nagsasagawa ng hair transplant sa Makati. Ang pag-aresto sa kanila, tinutukan ni John Consulta exclusive. Nang tanggapin na ang bayad para sa medical procedure, pinasok na ng NBI Special Action Unit ang clinic na ito sa Makati City. We received a report that this clinic is being operated by a foreign national posing as a doctor. Sakto namang katatapos lang doon magsagawa ng hair transplant procedure sa isang pasyente. Ayon sa NBI, hindi mga lisensyadong doktor dito, walang permit to operate itong ganitong klaseng business, kaya inunin natin to. Delikado ito kasi mayroong pong safety issues, baka mamaya magkaroon ng mga infection. Di dapat nila ito ginawa ng walang katumbas ng mga permit or licenses to operate dito sa atin. tumambad din sa raiding team ang mga gamot at anesthesia na ginagamit sa medical procedure na inaabot ng 5 oras. Umaabot sa 220,000 pesos ang singil sa kada pasyente na nagpapa-hair transplant. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga dayuhan pero nangako silang kukumpletuhin ang kanilang permits para muling makapag-operate. Naharap sa reklamang paglabag sa RA 2382 o Medical Act at Philippine Pharmacy Act ang mga inarestong dayuhan. Mag-ingat tayo, alamin maigi kung sino yung inyong kausap, kung talaga ba sila otorisado o may lisensya para gumawa ng mga procedures na ganito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Simula ngayong araw, exempted na sa number coding at truck ban ang mga oil tanker at truck na may kargang mga pangunahing bilihin. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, hakbang ito para matiyak na sapat ang supply ng mga mahalagang produkto ngayong mahalang presyo ng langis. Kaugnay naman sa pag-alis ng number coding scheme, kailangan pa raw nito ng malalim na pag-aaral sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga motorista sa kalsada. Sabi ng MMDA, tuloy-tuloy ang mga ikinakasang hakbang para mapalawak ang mga alternatibong paraan ng pagbiyahe tulad ng mass transport, pagbibisikleta at paglalakad. Para makatulong sa gitna ng mega oil price hike, inanunsyo ng Transportation Department ang diskwento sa RoRo at airport fees. Ayon sa kagawaran, simula sa April 15, ibababa sa piso ang terminal fee sa RoRo para sa Class 3 at 4 na mga sasakyan. Sakop nito mga sasakyang may kargang agri-products para maibsan ang epekto ng oil price hike sa presyo ng bigas, prutas, gulay at ibang agri-products. 6 na buwan itong ipatutupad. Bababa rin ang mga singil sa airport. Hanggang 200 pesos na lang ang terminal fee ng kada pasahero. Hanggang 5,000 pesos naman kada lalapag na eroplano. Ipatutupad na yan sa April 1 kasabay ng pagmahal ng fuel surcharge na binabayaran sa mga flight. Tatagal ang bagong halaga ng airport fees ng 3 buwan. Tumestigo si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa malversation case laban kay dating Congressman Zaldico. Sa kabila ng pagtutol ng depensa, pinayagan ito ng korte dahil may kinalaman ang kanyang sasabihin sa koneksyon ni Ko sa kumpanyang gumawa ng umano'y maanomalyang proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. Isinalang ng prosekusyon bilang state witness ang dating DPWH Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara para tumestigo sa kasong malversation kaugnay ng maanumalya umanong proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sabi ng prosekusyon, ito ay para patunayan na si dating Congressman Zaldico pa rin ang may-ari ng SunWest Construction, ang construction company ng 289 million peso road dike, kahit sinabi na nitong hindi na siya bahagi ng itinatag niyang kumpanya. Isa si Ko sa akusado sa kaso kasama ang mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at mga opisyal ng SunWest Construction. Ayon sa prosekusyon, iniharap nila si Alcantara dahil gusto nilang ipakitang magkakilala sina Alcantara at Ko at gusto ng dating kongresistang pumasok sa Bulacan bilang kontraktor ng mga proyektong popondohan ng gobyerno. Sinabi umano ito ni Ko sa meeting nila sa BGC Taguig noong 2021. Sa isang meeting naman, kasama si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, humingi umano si Ko kay Alcantara ng listahan ng mga proposed flood control project.
Napondohan umano ang mga ito at pagkatapos ay na-deliver ang kickback o commitment kung tawagin. Tinutulan ng depensa ang testimonya ni Alcantara dahil wala umano itong koneksyon sa kaso at wala siyang kinalaman sa flood control project sa Oriental Mindoro. Pero pinayagan ito ng korte dahil malinaw na may kinalaman ang testimonya sa pagiging may-ari ni Ko sa SunWest na kontraktor ng proyekto sa kaso kaya itinuturing na relevant ang testigo. Dahil sa kanilang continuing objection, tumanggi ang depensa na isalang si Alcantara sa cross-examination. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Bukod sa iyakan at drama, naghahanda rin physically si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa action na gagawin niya sa pagbibidahang series na The Master Cutter. Makichika kay Nelson Canlas. Balik pagpapakondisyon ng katawan si Ding Dong Dantes bilang paghahanda sa kanyang upcoming GMA Prime action drama series na The Master Cutter. Sastre by day, pero may sikretong buhay na puno ng aksyon by night. Ang bagong role ng Kapuso Primetime King. Parang hindi ko pa ginawa sa isang series, pelikula man or teleserye, yung ganong nag-iiba-iba ng itsura. So, demanding siya but at the same time, very exciting para sa akin kasi siyempre, imagine nakakapaglaro ko ng iba't ibang karakter tapos para siyang may acting within acting. Ang saya bilang isang performer, bilang isang actor na ganun yung mga role na ginagampanan ko. Back to the runway din si Ding Dong recently. Ang ikinakakilig ng fans ang full support ng kanyang misis na si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Nagpapasalamat nga ako sa kanya at sinuportahan niya ako kasi sabi ko, alam mo, kinakabahan ako dahil hindi ko naman talaga gawain yung runway. Alam mo, hindi naman talaga ako fashion model di ba? Kanya-kanya ring post ang fans ng trend ngayon na What Were You Like in the 90s, kung saan throwback ang marami sa TGIS look ni Dong. Nakita ko nga so sa TikTok nga parang ang daming mga 90s throwback na lumalabas. So nakakatuwa kasi syempre maaalala mo yung mga pinagkagagawa mo noon, di ba? Siguro mas marami lang alam ngayon. So nakakatuwang balikan kasi doon nagsimula lahat, lalo na sa TGIS when I started. And that was almost 30 years ago. Ganun na katagal. Pero good times. Good times. Good times. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, 2020 pa nabili ang motorsiklo pero ilang taong walang naibigay na plaka ang dealer sa senior citizen na dumulog sa inyong Kapuso Action Man. Amin niyang pinaksyonan. Hunyo 2020 pa nakabili ng motorsiklo ang 70 anyos na si Celso. Hindi niya tunay na pangalan. Pero kahit nakapagbayad na ng buo, hindi pa raw niya nakukuha ang plaka hanggang ngayon. Umasa kasi siya sa pangako ng napagbilhang dealer na sila na ang kukuha ng plaka sa Land Transportation Office o LTO. Nandun na yung plaka. Kami na lang ang kukuha. Bibigyan mo lang kami ng authorization. Bigay mo yung copy ng ORCR at lalakarin namin, ipaprioritize namin dahil senior citizen po kayo. 5 years, 8 months, and 6 days na hindi lumalabas yung plaka. Pinaikot-ikot ako nila. Pabalik-balik ako doon. Every week po nagpa-follow up ako. Ang problema, bigla umanong bumawi ang dealer at ipinakuha na sa senior citizen ang plaka ng kanyang motorsiklo. Kaya sabi, ipaprioritize, hindi naman na ginawa. Tapos, busy sila. Marami yan kasi batch by batch yan. Kaya natatambak sa LTO ang plaka. Nasa dealer din, ayaw nilang asikasuhin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa LTO. Nung panahon po yun, nagkaroon talaga po ng pagkukulang sa supply ng plaka. At sometime in 2023 pa lang po, dumating yung mga supply ng plaka po natin. So, nung dumating po yun sa mga offices, talagang na-overwhelm sila sa dami ng mga plaka. And isa po ito sa mga talagang natambakan or napahuli. Pero natutuwa naman po kami sapagkat sa tulong po ng ninyo, ng GMA, ipinabot sa amin at kaagad naman po namin hinanap. Ayon sa LTO, pananagutan ng dealer ang pagpaparehistro sa nabiling sasakyan o motorsiklo at pagkuha ng plaka nito. Sa ngayon po, ang obligasyon po nasa dealer na yan.
So, dapat po si dealer ang makapagparehistro kaagad at makapagbigay ng plaka sa kanila. Pagtitiyak naman ng LTO, mas madali na ang pagkuha ng mga plaka ngayon. Ini-input lang po yun. Kapag may nirehistrong sasakyan, may readily available na pong mga plaka doon na kaagad-agad na maiibigay sa dealer na nagproseso ng papel. Sa ngayon ay personal lang naibigay ng LTO kay Celso ang kanyang plaka. Sinubukan namin kunin ang panig ng dealer pero wala pa silang tugon sa amin. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner of Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sinagip mula sa kalaswaan ang 2 menor de edad na inilalako umano online ng kanila mismong stepmother at tiyahin. Nakatutok si John Consulta. Pagdating sa Olongapo City, dumiretso agad ang NBI Violence Against Women and Children Division sa bahay ng kanilang target. Inaresto ka namin sa salang possession of child sexual abuse and exploitation material under 11930. Gawin may karapatang manahimik. Arestado ang babaeng suspect na nasa likod umano ng pagpapadala ng malalaswang video ng mga menor de edad. Ang biniktima umano ng suspect, kanyang stepson at pamangkin. Kinukumbinsi ang bata na maghubad online. Binipicturan, kinukunan ng videos. Pagkatapos binabayaran ng bata, binibigyan ng konting allowance. Kapag natanggap na ang mga videos, ini-offer naman to online for sale doon sa kung sino mga pedophile na interested na makabili ng mga materials na ito. Mostly in the United States. Nakipag-coordinate daw ang US Homeland Security sa NBI matapos maaresto ang ilang membro ng isang child pornography ring sa Amerika. Kaya naikasa naman ang operasyon sa bansa. Nasa gitna ang mga biktima habang naharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na wala pa ring pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sasamantalahin ng Department of Public Works and Highways ang tag-init para paghandaan ang mga pagbaha sa tag-ulan. Kabilang sa mga hakbang ng DPWH kontra baha ay ang tuloy-tuloy na paglilinis at dredging sa mga ilog at estero. Pagaganahin ang mga pumping station gaya ng Sunog Apog Pumping Station na inaasahang magiging operational na sa Mayo. Sabi naman ni MMC President San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ang mga alkalde na magsumite ng master list ng mga bahaing lugar at mga nakabimbing infrastructure projects. Malaking pagbabago rin anya ang direksyon ng DPWH na unahing tapusin ang mga kasalukuyang proyekto bago magsimula ng mga bagyo. Mga kapuso, paghandaan ng unti-unting pag-init ng panahon dahil yan sa easterlies o yung hangin na galing sa silangan o yung Pacific Ocean. Nagdadala ito ng mainit at malinsangang panahon. Gaya ngayong araw kung saan umabot po sa 40 degrees Celsius ang init sa Borongan, Eastern Samar, Zamboanga City at Cotabato City. Magpapatuloy ang malinsangang panahon bukas sa malaking bahagi ng bansa. Posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang damang init sa Katarman, Northern Samar, hanggang 40 degrees sa mga lungsod ng Zamboanga at Cotabato. Ang ganyang kainit ay may panganib na magdulot ng heat cramps at heat exhaustion. Kaya iba yung pag-iingat po mga kapuso. Bagamat maliwalas ang panahon, ang inaasahan, posible pa rin ang ulan lalo kapag malakas ang easterlies dahil nagkakaroon ng mga kaulapan. Batay sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng light to moderate rains sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa region bukas. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Island, Eastern Visayas region at ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa hapon. May tsansa ring ulanin ang silangang bahagi ng Metro Manila sa hapon, kaya huwag kakalimutan ang inyong mga payong. Nagkasingilan sa Senado kaugnay ng 10 bilyong pisong pondo na pwedeng ipambili ng dagdag langis. Ayon po sa Energy Department, walang basbas ang Kongreso para magamit ito. Bagay na galit na sinagot ng isang senadora. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung sabi ng palasyo, wala pang krisis sa langis? Wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption.
Krisis na ang tawag ng ilang senador sa epekto sa bansa ng giyera sa gitnang silangan at ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dapat aminin na ng Malacanang gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon. At ano na ba ang eksaktong plano ng gobyerno? Panahon nang magdeklara ng state of national emergency. At marami po sa amin ganun din ang pakiramdam. Kailangan ng pamahalaan ng mas malawak na kapangyarihan upang agad-agad na matugunan ang krisis na ito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT, tinanong ni Senadora Loren Legarda ang ibang miyembro ng gabinete kung sang-ayon silang may krisis pero walang tumugot. I could hear a pin drop. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis until we define it as a crisis. We will not act in record time to save our people. Lumabas din na hanggang 10 billion pesos ang pondo ng Philippine National Oil Company na pwedeng pambili ng dagdag na langis. Pero hindi pa magamit dahil kailangan ng basbas ng Kongreso. We want to activate yung funds ng GOCC natin to be able to address yung inventory natin in country to keep it at a healthy level. Pero ayon mismo sa Department of Energy, kahapon lang sila sumulat sa Kongreso na nakabreak ngayon. Tila nagalit na si Legarda dito. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Wala noon sa pagdinig si Energy Secretary Sharon Garina nagpasabing hindi makakadalo. Pero matapos hanapin ni Senador Legarda, dumating rin si Garin kinahapunan. Tinanong siya tungkol sa napaulat na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng matigil ang paglipad ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Kung ganyan po ang sinasabi ng Department of Energy, hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? At sinasabi na that we will run dry. Pakipaliwanag po para maintindihan, mapondohan, nandiyan ang chair ng finance, para ang ibang ahensya ng gobyerno ay maghanda pa. Cebu Pacific and PAL. They have a combination of suppliers, Petron, and also they import it on their own. As of yesterday, their inventory is around 38 days. 38 days, and they have confirmed. We asked them if they want us to help them procure additional fuel for the next month, meaning on May. They have already secured confirmation of their next order. I think it was South Korea. Sabi ni Garin, ang ginagawa nila ay pina-follow up nila ang order sa pamamagitan ng government-to-government na ugnayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.